paano mangyayari na may betrayal of public trust when the one being charged or being litigated is continuously gaining public trust? Nakaka-4 na taon pa lang po yung ating Vice Presidente, pero ang tinatahak ng prosekusyon ay tila hinahalungkat yung mga previews niya ng mga records ito sa financial records, at in fact kahapon napakita din ng lumabas ulit yung video ng sheriff. Tama ba yung ginawa ng prosekusyon na kunin yung mga nakaraang records ng ikalawang Pangulo, considering na yun nga 4 na taon pa lang siya bilang isang Vice Presidente, sir? Alam mo, yun nga ang ano rito eh. Kasi ang impeachment trial, sui generis, kakaiba siya, no? Although sinasabi, suppletory yung mga rules of court, ibig sabihin kailangan na nagagamit, no? Yung mga alituntunin, mga batas, regulasyon, no? Sa naturang pagdinig. Itong ano naman, malinaw naman sa sinasabi la every time they open their mouth, no? Itong mga prosecutors and counsel of the prosecutors na ang talagang target nila yung publiko, no? So the reason na nilalabas siguro nila yan, I can only surmise, na makuha nila yung atensyon ng publiko at hindi baling hindi ka panipaniwala yung sinasabi nila. Merong tawag dyan noon eh. It doesn't have to be true para ano lang, no? Para kumbaga bago sa mga Gen Z, emi-emi lang, no? Yung bema lang, no? So, yun ang kanilang ginagawa ngayon, part of their strategy na magoyo nila ang publiko into believing na talagang maraming kapalpakan, maraming hindi karapat-dapat si Vice President Duterte na manatili sa pwesto because meron siyang tinatawag nila kahapon na betrayal of public trust, no? And speaking of public trust, alam mo sa philosophy, kasi graduate ng philosophy yata si Director Matibag at iba pang mga abogado riyan na nasa loob ng tribunal, no? From the anong pangalan nito, from the prosecution, si Shell Jokno, I understand, is a philosophy graduate also sa under pre-law niya. Sinasabi nilang anong tawag nito, anong pangalan niyan? Betrayal of public trust. Alam mo sa logic, kinakailangan magkaayos magkatono. Paano mangyayari na may betrayal of public trust when the one being charged or being litigated is continuously gaining public trust despite the vilification and the attempt to destroy and disseminate or dissipate her public image. So yan illogical kumbaga wala sa tono, no? Paano mo siya akusahan ng betrayal, pinagkanulo yung tiwala ng tao, pero ang tao sinasabi na hindi. Naniniwala kami diyan kami ay malaki ang aming belief diyan sa Vice Presidente. So itong bagay na ito ay malaki ang kanilang kailangan trabahuin sa Article 2, kung di ako nagkakamali. Article 2 pa, hindi pa. Ewan ko kung anong article nila, Article of Impeachment, pero kung ang subject ay ganoon, kasi si Mr. Matibag ba nagsabi na hindi porke mataas ang kanyang trust rating walang betrayal of public trust, no? Kasi lang yan simple lang ikaw ordinaryong tao ka, no? Kung hindi ka naniniwala dun tao sa tingin mo hindi ka mananalig doon. Pag tinanong ka na believe ka ba kay Inday, siyempre sasabihin mo hindi, pero ibang sinasabi ng tao, hindi believe kami sa kanya. Di ba? Parang balintuna, kumbaga sa Tagalog.